In the immediate term, siyempre, aayusin natin yung mga nasira at babalikan natin lahat ng mga nasira. Yun ang pinaka-immediate na kailangan gawin, na madalian para matapos ulit. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagsasaayos ng mga nasirang flood control sa Central Luzon kasunod ng matinding mga pag-ulan na naranasan sa malaking bahagi ng bansa noong nakaraang linggo dahil sa habagat. Ito ang isa sa mga iniatas ng Pangulo matapos ang situation briefing sa San Fernando City, Pampanga kanina. Kasama ni PBBM sa pulong ang mga miyembro ng gabinete, mga gobernador ng Central Luzon at iba pang opisyal ng gobyerno. Isa sa mga problema na pinaaksyonan din ng Pangulo ang mga palpak na flood control sa Bulacan. Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa kaya nagkakaganto. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang naging resulta ng climate change. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, tatapusin agad nila ang mga agarang solusyon sa baha sa Pampanga at Bulacan. Para sa mga coastal municipalities natin, sa Bulacan specifically yung Hagonoy tsaka Paumbong, sa Pampanga naman yung Masantol tsaka sa Macabebe, ang immediate na solusyon talaga natin dyan is kailangan paayos o tapusin natin yung mga natenggang mga floodgate tsaka mga pumping station. Bukod rito, ayon kay Pangulong Marcos, may plano na rin ang pagtatayo ng mga dam na makatutulong upang hindi rumagasa ang tubig pababa sa mga komunidad. Immediately, there is a project for Sabo River Dams na 5 kaagad sa Nueva Ecija dahil ito yung kumukuha nun sa tubig sa taas. Sierra Madre na yung pinagkukuhanan ng tubig. At yan ay makakatulong para bawasan ang bilis ng pagbaba ng tubig, mabawasan ang siltation at makakapag-ipon pa tayo ng tubig para gamitin for household use, industrial, for irrigation sa agrikultura. Ayon sa National Irrigation Administration o NIA, kailangan ng dam para hindi umapaw ang Pampanga River at hindi bahain ang mga nakapaligid na mga lugar. Nakita po ng NIA na 15 na tributaries ang bumabagsak po dito sa Pampanga River. So talagang no doubt na magbabaha nga po rito. At ang utos niya sa atin ay pag-aralan, magtatayo tayo ng mga dams upstream at para maipon muna yung tubig, magamit natin sa irigasyon, magamit sa bulk water, may power generation din siya. May mga dams na po tayo natapos. Ang pangmatagalang solusyon naman na nakikita ng Marcos administration ay ang pagtatayo ng tinatawag na Manila Bay Integrated Flood Control, Coastal Defense and Expressway Project. Isa itong mega dike na magsisimula sa Metro Manila at magtatapos sa probinsya ng Bataan. Isang long-term plan ay gumawa ng dike na kalsada mula sa malayo yung aming tinitingnan hanggang Pilar sa Bataan. This is the long-term plan. Ayon kay DPWH Secretary Dizon, isa ito sa magiging solusyon upang hindi na bahain ang coastal communities lalo na sa Bulacan at Pampanga. Naisumiti na niya ang plano sa Asian Development Bank o ADB at magsisimula na ang feasibility study para dito. Na magiging kalye din yan at diking mataas. Kamukha yan nung ginagawa sa ibang bansa tulad sa Netherlands, sa halimbawa. So yan, ginagawa na yung feasibility study niyan. Sumulat tayo sa ADB. Nalaman namin this year na tinanggap na ng ADB at gagawin na nila yung feasibility study na. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.